Apektado ang kabuhayan ng aabot sa 80 coco lumber dealers sa Pangasinan dahil sa pagbabawal sa pagputol ng puno ng nyog sa malaking bahagi ng bansa. 3 buwan itong ipatutupad kaya tiyak daw na mahihirapan sila. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. 3 buwan ang moratorium ng Philippine Coconut Authority sa pag-i-issue ng permit to cut at transport ng mga puno ng nyog. Pero ayon sa PCA, posible pa raw nila itong palawigin. Layunin nito kasi sinasaayos pa yung bagong IRR. May mga amendments kasi na sinasali doon. Apektado ng moratorium ang halos 80 coco lumber dealer sa lalawigan ng Pangasinan. Ang construction number na ito sa Urdaneta City, ngayon pa lang, ramdam na raw na kaunti ang supply. Dati, nasa 3,000 board feet daw ang delivery nila kada 3 buwan. Pero ngayon, magli5 buwan na silang walang delivery. Panay-reject na po yung mga andyan eh. Pag-reject, anong meron? Pag-reject po, wala na po. Panggatong na lang, ganun. Dahil malambot. Malambot. Tsaka ayaw na po ng mga tao. Kasi masasayang lang din po eh. Sa lalawigan ng Pangasinan, nasa 1.3 milyon ang puno ng nyog na nakatanim. Sa aabot sa 13,000 ektaryang kabuuang lawak ng lupain. Kada araw, 1 puno raw ng nyog ang pinuputol sa probinsya. Ayon sa PCA, layon nilang maiwasan ang pagkaubos nito sa pamamagitan ng ipinapatupad na moratorium. May mga exemptions naman. Halimbawa ay yung infested area ng CSI, yung Cocolisap. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.